Samahan niyo po kami. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on, I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Come on, I raise a hallelujah. Yes, Lord, with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. Come on, I'm gonna sing. Yes, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder, 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 sing a little louder. Come on, sing a little louder, sing a little louder. In the presence of my enemies, sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Sing a little louder. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating Koinonia Nights. At bago tayo magpatuloy sa ating praises and prayer request mamaya, sila Pastor Bob and Pastor Dudes,
meron po tayong urgent prayer request po na ito po'y nalaman natin itong Sunday, pagbalik nila Pastor James kasama po ang buong pamilya galing sa IBC Malolos, na nakita nyo rin marahil sa Facebook, yung announcement na ito ni Pastor James sa mga anak nila, si Ernie Tika, na kung saan siya po ay na-confirm po na mayroong cancer. Nung una po ay tumor ang nakita sa kanya, pero dun sa findings or sa test na isinagawa ng ospital ay na found out nila na cancerous po yung tumor na nakita. Ang sabi ng mga doctors ay hindi daw ito possible na ma-surgery. Kaya ang nakikita nilang another procedure ay chemotherapy ang batang ito. Kaya pag-pray po natin si Ernie Tika, samahan niyo po kami sa panalangin para sa anak nila Pastor James, nila Ma'am Isa, at at the same time, ganun din yung Tika family, magkakapatid, lalo na si Charlie na lumaking kasama nito ni Ernie, at ganun din yung magkakapatid na Tika siblings mula kila Andy, kila Andrew, kila Lucas, Ashton, Noah. So isama po natin sila sa panalangin. Bukod kay Ernie, alam kong yung iba sa atin nakita natin sa Facebook yung status din ni Ma'am Lynn Tolentino. Sama pa rin po natin sila sa prayers. So isasama natin yan mamaya. Urgent din po yun. At yung anak nila Pastor Mario Istigoy, nila Mami Irene na nasa Amerika, si Kuya Marlon na nagkaroon daw ng fever and at the same time ay may LDF. So samahan niyo po kami sa panalangin sa mga sandaling ito. At yung iba po nating prayer concern, tutuloy pa rin po mamaya yun. I-mention nila Pastor Dudes and Pastor Bob at maging dun sa part ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi sa aklat pala ng Psalms 121 verse 2. Psalms 121 verse 2. Napakagandang pangako po na pinanghawakan po namin pamilya nung kami rin ay dumaan sa mga ganitong crisis. Sabi niya, my help comes from the Lord who made heaven and earth. My help comes from the Lord who made heaven and earth. So ito pong katotohanan po ng ating saklolo, ng ating tulong ay nanggagaling walang iba kundi sa ating Panginoon na lumikha ng lahat. Ganun siya makapangyarihan. Kaya tayo ay umaasa na walang imposible sa ating Panginoon. Kung ito ay ayon sa kalooban niya, naniniwala tayo na kaya niyang solusyonan ang anumang problema na kinaharap natin. Samahan niyo po ako at tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin para tumawag sa iyong pangalan. Mamaya, meron po kami mga ilang isasama sa mga prayer concerns, mga kapatiran nasa abroad, mga mahal sa buhay, mga kapatiran na nasa balik ng karamdaman. Pero itong urgent prayer request na ito, Panginoon, hayaan yung patuloy naming ilapit at kilalanin ng iyong pagkilos, ng iyong kadakilaan sa buhay ng mga taong binanggit ko kanina. Unang-una po si Ernie, Panginoon, na alam niyo, Panginoon, ang kanyang sitwasyon. Ang batang ito ay nakaranas ng takot, ang batang ito ay nanghihina, ang batang ito, Panginoon, ay marahil sa mga sandaling ito ay nakakaramdam ng discouragement. Lord, may your presence, may your word, Lord, continue to encourage Ernie, Panginoon. Kaya mong katagpuin mo siya, Panginoon, bisitahin mo ang kanyang lugar sa ospital, Panginoon, kung saan bigyan mo siya ng lakas, bigyan mo siya, Panginoon, ng kapayapaan, sa tulong at biyaya mo, Panginoon, at tulong ng iyong presensya. Gaya ng binanggit naming talata kanina, ang aming saklolo, ang aming tulong nang gagaling sa iyo, dahil lumikha ng langit at lupa. Kaya po, dakilang Diyos, kinikilala po namin ang tagumpay na meron kami sa inyo, Panginoon. Kung kami lang, wala kaming magagawa. Pero Lord, lumalapit kami sa iyo, humihingi ng patnubay, humingi ng lakas, humihingi, Panginoon, ng kagalingan sa katawan, Panginoon, ni Ernie, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, kinikilala namin ang kaya mong gawin. At kinikilala namin, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng ito, may layunin ka pa rin, Panginoon, upang patuloy kaming ilapit sa iyo, patuloy kaming umasa sa kaya mong gawin. At ang buong pag-asa namin, buong alam namin na kakayahan, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo.
Lord, patnubayan mo mga doktor na tumitingin. Ganon din yung pangangailangan nila financially, Panginoon. Mula sa provision, Panginoon, alam po namin kayo ang magpupuno. Kaya po yung Tika family mula kay Pastor James, kay Ma'am Isa especially na nagbabantay din po ngayon sa ospital, dalangin namin ang patuloy mong comfort at patuloy na pag-encourage sa kanila sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong presensya at ng mga kapatiran na patuloy nagpapaabot ng panalangin ng kanilang mensahe para sa aming pastor at kanyang pamilya. Dalangin ko ang patnubay mo sa kanila mag-asawa. Dalangin ko ang kalakasan. Dalangin ko patuloy, Lord, na kayo ang gumabay maging sa kanilang mga anak, sa mga kapatid ni Ernie, kay Charlie, sa magkakapatid, Panginoon. Dalangin ko, Panginoong Jesus, samahan niyo po sila. At ganoon din po, Panginoon, nabanggit ko rin yung kay Ma'am Lynn Tolentino sa Amerika. Patuloy mo rin patnubayan po ang pamilya nila, Panginoon. Patuloy niyo pong patnubayan at bigyan, Panginoon, ng kapayapaan ang pamilya, Panginoon, o yung kanilang mga anak na patuloy na umaasa lamang sa kaya mong gawin. So, dalangin ko rin po, Panginoon, mga anak ni Ma'am Lynn at kay Ma'am Lynn din po, Panginoon, nakikisa kami sa panalangin sa patuloy mong paggabay at patuloy na kalakasan kapila ng hamon na kanilang hinaharap. Dalun din, Panginoon, yung anak nila, Mami Irene, si Kuya Marlon na nasa US din. Dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy patnubay mo sa kanila. Kalakasan, kagalingan, at patuloy, Lord, kung ano man po ang kanilang pangangailangan, Lord, kayo rin po ang siyang pumuno ng mga bagay nito. Lord, nagpapasalamat kami at pati ang mga taong ito ay naniniwala kami na nilagay mo sa aming mga puso para idulog namin sa trono ng iyong biyaya. Nagpapasalamat kami sapagkat alam po namin patuloy mo dinidinig ang aming panalangin. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsama sa amin sa panalangin. Huwag po kayo bibitaw. Diretso po tayo kay Pastor Dudes at kay Pastor Papa. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Pastor Dudes, good evening po. Good evening, Pastor Bob. And welcome po sa ating pong Koinonia Nights. Ngayon pong araw po na ito na ating pong pananalangin. No? And Pastor Dudes, November na po yata ngayon. 31? Oh, yeah. Next we go. November na yung ating Oh. Papalapit na yung ating Kapaskuhan. Yes. Ito, And at the same time, dito sa ating church, ay nandito po tayo sa ating second month ng ating Seasons for the Family. Yeah, that's right. Talagang every Saturday po yung ating, just in case, no, sa kanila, remind natin yung mga ganun. Every Saturday ng November, meron tayong kukonvene tayo sa ating couples. First time nating online couples retreat. First time, oo. And ang pagkakaalam ko po, nasa 30 couples na yata yung nakapagpa-register. Maaaring mahigit pa. Or mahigit pa. Ito po yun, parang 2 weeks ago na number natin sa ating couples na nagpa-register sa ating pong Couples gagawin retreat. ngayong month of the November. So kung kayo po hindi pa naka-register, ay alamin na po natin ito sa ating pong mga staff, sa ating pong mga pastor in charge, sa ating mga satellites, or kung meron naman po kayong mga na-invite, ay ipagpaalam nyo na rin po sa ating pong mga pastors kung ano yung pwede natin gawin as a church, as part of the satellite. Kasi meron po tayong fee na 1,200 peso. Ano? Yes. And dati kasi umaabot tayo 3,000, Oo. 3,500. Yun naman yung umaakyat tayo ng kung saan, Laguna, Tagaytay. Tsaka meron tayong hotel na doon. Opo. And ngayon naman po, ito ay 4 na Sabado natin gagawin. Previously, overnight po yung ating ginagawa. Kaya medyo malaki po yung ating fee sa mga activities natin for the couple. Pero ngayon naman po ay marami pa rin po tayong gagawin, marami tayong i-discuss, marami po tayong mapag-uusapan. At sama-sama po yun. Hindi ko alam kung Zoom or kung anumang application ito. Basta online tayo. Opo. Tsaka remind natin pa sa Bob, yung kung just in case na gusto nilang mag-join, Opo. yung commitment nila on that day, no? Na kailangan mag-commit kayo na umattend kayo. Attend, opo. Right.
Wag lang yung asawang babae yung papaatinin. Oo. Yung asawang lalaki. Talaga ba? Kasi couples ngayon Oo, eh. kasi couples retreat po yan eh. And at the same time, kahit sabihin natin, pastor, magkasama naman na kami sa iba. Bahay, oo. Since nagkaroon ng pandemic eh. Hindi na kami masyadong naglalalabas. Lagi na kami magkasama niyan. Pati ba naman sa online broadcast ng na-retreat natin, magkasama pa kami. Dapat po, Dapat. kasi baka may mga pagkakataon doon sa i-discuss natin, pastor, na yun yung para sa atin. Yes. Na na-miss natin all throughout the quarantine period. Opo. Tsaka, Pastor Bob, merong interactive kasi yan, di ba? Interactive. Sabihin, maaaring ikaw makapagbibigay ng input, yan namang nabinigay ng iba, maging learning lesson mo naman yun. Opo, So, give and take. Opo. Kaya dapat po may commitment tayo. Hindi naman po ito matagal na sasama-sama natin. Kaya nga po kinuha natin ito ng Saturday evening para po siguro lahat ng yung mga ginagawa natin sa mga bata, pagtulong natin sa mga online classes, siguro medyo tapos na rin tayo makapag-prepare ng dinner nila. Yes. Kasi tayo naman ay a-attend sa activity natin as a couple. Yeah. So, malapit na po ito. This will be on second Saturday ng November. Opo, Doon tayo yan ang, mag-i-start po. Yes, that's right. So, kayo po, gusto nyo mag-join, just let us know. Opo. At text lang po kayo. O At kaya lahat mag-share. po ng activities natin, ginagawa na natin online. Online, oo. Pero lumuluwag na yung ating pong mga quarantine protocols Yes. na sa transportation, sa mga religious activities, parang nasa 30%. So, dito po sa ating church, pinagpe-pray na po natin kung kailan po tayo mag-open. And at the same time, ang gagawin din po natin dyan ay pinag-uusapan natin, baka yung registration ay gawin natin online. Instead na dito pa tayo mag-fill up sa mga gate ng ating church, gawin right. na natin online. That's Pati right. kung saan tayo uupo, yan. At yung mga gagawin pa po natin dito sa ating church. So, continue to pray with us na makapagsimula na po tayo ng ating gawain dito sa ating loob ng ating auditorium. Hanggang excited siguro makasama face-to-face na yan, no? Baka manibago. Maninibago. Kaya Oo. nagkaroon ng social distancing kasi naglakihan na. Hindi na pwede tabi-tabi kasi nakakabungguan na talaga. So, continue to pray with us. Ito pong ating pinagpe-pray na ating pagkakaroon ng ating tawag nito ay corporate worship na face-to-face po tayo sa loob ng ating church. Of course, dahil hindi naman po lahat makakalabas, yung mga young people, ages 15 yata, pababa, ay hindi pa rin natin papapuntahin dito. Even yung mga seniors, parang 65 up, above, ay magkakaroon pa rin po tayo ng mga online services para po sa kanila. Ano po. And yun po yung ating ipinagpe-pray. And salamat po sa Panginoon, mapagbibigyan na tayo. Amen. Salamat po. Yan. And ngayong gabi po, mga kapatid, tayo po ay patuloy na mananalangin sama-sama. By the way, meron po tayong mga nadagdag sa ating prayer list. And nakakatuwa, Pastor Dudes, last time, meron po nagme-message po sa ating church na hindi natin member, actually. I'm not sure na tinatanong kung kailan tayo mag-open. And nagpasama siya sa prayer list. I think yung anak niya ay magkakaroon ng operation. And mamaya po babanggitin natin yung pangalan po na nandito sa ating prayer list. Okay. At nakakatuwa, Pastor, kasi sa ating pong gawain na ganito, madami po tayo naabot. Yeah. Hindi naman natin sukat akalain na even yung mga iba nating mga kaibigan or yung mga nagche-check lang ng Facebook or ng YouTube ay makakapanood ng ating pong ganitong gawain. At kukontakin tayo at may papanalangin natin That's sila. right. And salamat po sa ating mga kapatiran na nakakasama natin sa ganito pong online services every Wednesday and even during Sunday services natin, Pastor, na tunay na napakarami nating naaabot ng salita po ng Panginoon. Amen. That's right. Totoo yun. And ngayon din pong gabi, Pastor, meron tayong panibagong lesson. Yes, kung may ano na yan, mayroon ng bearing semblance sa ating season. Opo. Yeah. And ito po yung mga nagagamit natin before Yeah.
na sabi nga natin pwede natin i-discuss. Kasi di naman natin na-discuss yun ng marami yung nakakapanood o nakakapakinig. May mga times na-discuss lang natin to sa ating Koinonia Nights, doon lang sa table natin. And hopefully and prayerfully relate po tayo dahil ito pong ating lesson for tonight. Siguro mga 2 Wednesdays natin mapag-uusapan ito, Pastor Dudes, or more. Ang title po natin ngayong gabi ay Moving from Creating a Name to Building a Legacy. Kasi nga naman, especially ngayong panahon natin, Pastor, itong quarantine period na ito, iiba to pagka after nito. At may mga magtatanong, Pastor, or Daddy, or Tito, or Lolo, ano ba talaga nangyari nung nagkaroon ng COVID-19? Yes, right. So kung ano yung iniwan natin at ano yung ginagawa natin, yun ang pwede nating ibalik sa kanila, maikwento natin sa ating mga apo, ating mga anak, ating mga kaibigan, na tatawagin tayo, nalalaman na tayo ay nandito sa church, tayo mga mananampalataya. So ito po yung ating magiging discussion ngayong gabi. So walang bibitaw mga kapatid, mananalangin pa tayo. At sabi nga natin, dun sa ating comment section, ay patuloy nyo pong ilagay po doon yung ating mga ipananalangin. And last Wednesday, Pastor, may mga nag-comment, nakalimutan ko yung pangalan. Kasi may mga times, nilalagay lang, pakipag-pray po yung aking pamangkin. Wala yung pangalan. Pakilagay nyo po yung kumpletong pangalan kung kayo po ay meron nais na ipanalangin natin. Sasama natin. So, siguro, Pastor, unahin ko na po ito. Yung sick brethren. Yes, Okay. So, and ngayon pong gabi, tayo po ay patuloy na mananalangin. Kasama po yung mga bago po natin dito na ipapanalangin sa ating pong prayer list. Unahin po natin sa ating pong mga elderlies. Pag-pray po natin, Mr. Carlos Quizon, Mrs. Tarektecan, Mr. Villarin, Estelita Alhambra, Salud Gavica, Florencia Torres, and Miss Dory Espaldon. Sa mga nagkaroon po ng post-stroke, Mr. Gregorio Beltran, Rico Espinas, Mr. Leo Lee, Bartolomena Manansala, Nasing Faustino, Antonio de la Peña, and Geneva Pachica. Sa atin naman po mga kapatiran, nagkaroon po ng cancer, patuloy nating ilapit sa Panginoon. Deli de la Cruz, Mrs. Nene Lindongan, Evelyn Yoro, Mrs. Florence Tica Isidoro, Miss Mary Custudio, Mr. Kingsley Del Mundo, Miss Rosalie Mabilangan, Mr. J. Gonzalidonio, Miss Kulay Valiente, Mr. Richard Casalan, Miss Marilyn Gallego, Agnes Tarektecan, Brihilda Flores Lim, Angelina Arenal, DJ Magbanwa, Baby Jaden Munro, Ian Sisip, Melissa De Jesus, Maria Bernadette Albao, Revelina Pagdilaw, Emerson Oliver, Dennis Dimal, Sarah Jane Reyes, at sa mga kapatiran naman po natin, nagkaroon po ng lung problem, Mrs. Judith Mallorca, Virginia San Juan, Mrs. Cielo Enrera, Mrs. Felicissima De Castro, Laura Aguilar, Herminio Marquez Sr., Hannah Macusi. At sa ating pong mga kapatirang nagkaroon po ng kidney problem, Mrs. Angie Aras, Mrs. Elsa Diunas, Enrico de la Cruz, Shirley Dizon, Pastor Pestaño, Jeline Salinas, Mr. Gerson Valiao, Saldi Timbal, Judith Cordova, Miguel Caonte, Mary Ann Cruz, Georgina Rose Cruz. At sa ating po mga kapatirang nagkaroon po ng hypertension, Mrs. Gloria Hogan, Nati Balyon, Engineer Marubacani, Brother Roger Ocreo, Mrs. Alma Tamundong, Mrs. Joy Bautista, Miss Dory Espaldon, Eduardo Vinson, Sylvia Sibayan, Joseph Frigante Vintinilla, Tuding Bautista, Achilles Gamba, and Jason Del Pilar. At sa ating pong mga kapatiran na diabetic, patuloy natin ipanalangin, Pastor Rigor Bacani, Mrs. Elena Amular, Pastor Paul James Cruzado, John Cruzado, Mr. Ernesto Rivera, Jezebel Gamba, Mrs. Nepme Fregata, Pastor Florencio Migrino, Mrs. Evelyn Torres, Claire Almada Williams. At sa atin po namang mga kapatirang may heart ailment, Nike Masangid, Pastor Johnny Lee, Mrs. Jeronima Fernandez, Miss Beth Lim, Eduardo Fariñas, Tatay Salazar, Erlinda Vigo, Mr. Dencio Cabasis, Kyujong Lee, Famela Rubiz, Aster Lois Cruzado Tanyada, Ashton Tika, Kitty Marcelino, and Brother Don Custudio.
At ito pa po yung ating mga pinananalangin kapatiran, Pastor and Mrs. Joel and May Beronia, Pastor Noni Lesada, Dr. Arlene Fidel, Mr. William Kua, Monix and Max, Miss Dayan Torres Katahan, Mike Albertos, El Catanus, Ruby Bartolome, Nati Balyon, Miss Olive Gonzalez, Joseph or Pastor Joseph Buenaluz, Brother Louis Raimundo, Lani Saito, Hagyay Timbal, Deli de la Cruz, Victor Sibayan, Sylvia Sibayan, Flor de Lisa Paz, Clarence Lee, Zelo Lasov, Francis Azurin. At isama rin po natin sa ating pananalangin ngayon, Pastor Dudes, nabalitaan po natin, si Sister Lynn Tolentino. Ano po, panalangin po natin. And even yung ating pong kaibigan, kapatid na nag-message po sa atin. Ang pangalan po noon ay Joe Dustin Esquilona from Zamboanga. Right. And even po yung aking naging classmate during high school na nag-chemotherapy po, si Evangeline Coleco. Yun po yung mga ating pong mga kaibigan na naabot po ng ating pong pananalangin. And sa ating pong mga kapatiran naman, nasa recovery section, Jonathan Carlson, Sandra Montes, Tiburcio Romero, Rose Cabasis, Polo Kedeng, Pastor RJ Umandap, Joy Buado, Arnel Chavez, Armanda de Guzman, Miss Lanibel Del Mundo, Pastor Edward Isidoro, Sister Giselle Bautro, and si Sister Jackie Bautro. Patuloy po natin panalangin. And sa mga pamilya po na ating po ipinananalangin, sa Sister Liz Ramos and family, Arlene Historillo and family, Ellen Historillo and family, Rhoda Macario and family, Miss Miraluna Garin and family, Ote Marin Salazar's family, Darwin and Yeda Sarmiento and the family, Topacio family, Mary Jane Alice and family, Austria Ravago family, Pastor Vincent Vicencio and family, Dr. Garvic Garcia and family, at yung ating pong patuloy pinananalangin, Resnid and Toyhakaw family. Yun po yung ating pong mga pananalangin sa gabi pong ito. Tayo po sama-samang lumapit po sa ating Panginoon. So I'll pray. Manaming Diyos, salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay maging kabahagi at maging parte, Panginoon, sa buhay po ng aming pong mga kapatiran. Nasa aming pong prayer list ngayon. Salamat po, Panginoon, at may natatawagan kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataong ito, O Diyos, na asahan namin at kilalanin namin, Panginoon, yung magpapagaling, Panginoon, at ihipo sa amin pong mga katawan na may mga karamdaman. Yan po'y walang iba kundi Ikaw. Yes. Ama, salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nakikinig sa amin pong panalangin. Ama, ngayong gabi pong ito, nabanggit po, Panginoon, sa amin pong prayer list na ito, amin pong mga kapatiran. And even, Lord, sa amin pong comment section ngayon, kung may mga kapatiran kami ng Panginoon na nagtatype ng kanilang mga pangalan diyan, ng kanilang mahal sa buhay, kaibigan, dalangin namin, Panginoon, na hipuin mo ang bawat puso, hipuin mo bawat katawan, Panginoon, na may karamdaman, katawang nangihina, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na kami magbigay ng aming lubos at buong pagtitiwala sa iyo lamang. Ama, alam namin, Panginoon, merong kadahilanan. Alam namin, Panginoon, na merong pong layunin sa amin po, Panginoong, pagkakaroon ng karamdaman. Ngunit, O Diyos, ngayong gabi, mas kinikilala namin, Panginoon, yung Diyos na maaaring magpagaling sa amin at humipo, Panginoon, sa amin pong lupang katawan na ito. That's right. Hayaan niyo po, Panginoon, na magbigay at maglaga kami ng buong pagtitiwala sa iyo lamang. Opo. And God, asahan namin, hintayin namin, Panginoon, ang iyong kalooban at dadalangin namin, Panginoon, ang aming patuloy, Panginoong, pananampalataya at pananalig lamang po sa iyo. Tanggapin niyo po, Panginoon, aming pananalangin sa gabing ito. Sa matamis mong pangalang Jesus. Amen. 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 That's right. Praise the Lord. Salamat po. At patuloy po kayo nakikinig at nanonood po sa amin ngayong gabi sa ating pong Koinonia Nights. Ito po yung ating araw at oras na ating pong pananalangin. And dadako tayo sa ating brethren abroad Brethren naman. abroad. So, okay. Sige, mga kapatid, atin namang ipanalangin ngayon ang ating mga kapatiran sa ibang bansa. No? Again, ay
kung meron na kayong mga listahan o gusto nyo isama yung mga mahal sa buhay sa ibang bansa, please do so. At kung meron man kayong mga kilala na gumaling o bumalik na dito, ay just let us know. Pastor, meron tayong isang gaya nito, galing sa abroad, no? Na dito na for good. So, binura na po natin po sila. I-update na lang po natin. Update na natin sila. So, manalangin po tayo, dulog po natin sila, mga pangalan po nila. Unahin po natin sa dakong Amerika, Reverend Nathan Tika family, Reverend John D. Bautista family, Reverend Albert Finney and family, Reverend Robert Santos and family, Reverend Dennis Kasay and family, Reverend Chris Taginod family, Lindongan family, Reverend Fred Tarekteken family, Pastor Elisa Gansay family, Pastor Jesse Ligaya family, Mrs. Gijet Bustamante family, Jay and Vanessa Miller, Cora Sakiton, Pastor Geoffrey Filian and family, Mr. Alex Martinez and family, Mr. Brent Peralta family, Mr. Jobat Leba family, Mr. Robert Rigudo family, Reyno Lisada and family, Mr. Joe Twislin family, Mr. and Mrs. Gache, Nenita Olega, Lal Kurt, Mr. and Mrs. Dexter Barredo, Mr. and Mrs. Dave Janet, Mr. and Mrs. Rodel Valenzuela, Mr. and Mrs. Stephen Moleta, Miguel family, Josie Gilloreza, Del Marie Joseph family, Leia Mendoza, Ros Castillo and family, Tekla and Roderick Cunayon family, Mr. and Mrs. Bonifacio Season and family, Mr. and Mrs. Moro family, Mr. and Mrs. VJ Hermino and family, Mr. and Mrs. Jonathan Latson, Leonila Salvador, Hernandez family, Mr. and Mrs. Brian and Joy Miller, Pastor and Mrs. Loy Ronnie Abubakar, Pastor and Mrs. Romel Del Mundo, Criselda Toto Pasioles, Gerson Valiao family, Mrs. Esperanza, Lace Davidon family, and Brian Valmoria family. Sa dako naman ng Australia ay si Minardo Castillo and family, Dencio Cabasis family, Tony and Fernan Castillo, Isabelita Castillo, Oseas Castillo, Erwin Santiago family, Chris and Christina Bagui, Glyza Balani. Sa dako naman ng Asia, Pastor and Mrs. Dave Aglosolos, Bobby Custodio and family, Feliz Salvador. Sa dako naman ng Middle East, Dr. Goodman Cuenca family, Mr. Juanito Wabel and family, Ray Hunatas, Romel Vigo, Anthony Maula, Chantel and Chiki Tamundong, Mr. and Mrs. Henry Dineros, Joey De La Vega, Sheila Bacani Mertuglo, Roy Custodio, Joriel Rampas, Mary Coke Rampas Giab, Jemuel Marzan, Herminio Marquez Jr., Eds Rampas Curampas. Sa dako po naman ng Canada ay Mr. S. Biliesa family, Jimmy Kedeng and family, Joel Talabong and family, Arlene Recometa, Mr. and Mrs. Neil Livingstone, Mr. and Mrs. Mackley Kedeng, Mai Enrera and family, Mr. and Mrs. Raimundo Alunana, Mrs. Flor Talabong, Mr. Jig Santillan family, Jet Vicencio family, Gina Salvamante and San John, Happy Bravo, Taksuan family, Mrs. Carmela Toto Nolasco, Elisa Dominic Toto Nolasco, Johnny De La Peña, and Earl Migrinio family. Yun po ang ating mga kapatid sa ibang bansa na sama po natin sa panalangin. Ngayon po ay tayo ay dumulog sa panalangin sa Panginoon. Isipin po natin ang ating mga mahal sa buhay ng ibang bansa. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat muli, maraming salamat po sa malaking pribileyo ng panalangin. Ikaw po ang nagsabi, nagpangako, nagsalita, Panginoon, sa amin na, Panginoon, ay sinabi mo, come boldly to the throne of grace. Lumapit kami, Panginoon, na may buong mananalig sa trono ng iyong biyaya, na makasumpong ng tulong, biyaya, kataon ng iyong mas madinig, Panginoon. At aming masambit naman ang mga panalangin aming hinihiling sa inyo.
Sa pagkataong ito, Panginoon, ay dinggin mo po ang aming mga panalangin sa mga kapatid namin sa ibang bansa. Panginoon, hindi po namin alam ano ang kanilang katatayuan sa paggangayon. Marahil ang iba sa kanila, Panginoon, ay malakas. May iba sila, Panginoon, ay mahina. Marahil sa iba, Panginoon, ay mayroong mga dinadaan ng mga suliranin. Bukod, tanging ikaw lamang, Panginoon, nakakabatid sa kanilang personal na kalagayan. Ngunit, Panginoon, anuman ang dinadaanan ng aming kapatid sa pangalan ni Kristo Jesus na iyong aming Panginoon, Lord, kami po ay umaangkin ng mga pangako, Panginoon. Nabigyan mo kami ng tulong. Ano bang tulong, Panginoon? Ano bang kailangan? Ano bang encouragement? Ano bang pag-aaliw sa kanilang mga kaluluwa, Panginoon, sa kalagayang ito? Nang sa gayon, magpatuloy, magkaroon ng katatagan, Panginoon, sa kalagayan. Kung ito may karamdaman, kagalingan, Panginoon, ito may kalumbayan, Panginoon, encouragement mula sa inyo. In Jesus' name, Panginoon. Lord, sinabi mo na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pabayaan. We claim, Panginoon, yung mga pangako mo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa pagkataong ito, na kami, Panginoon, ay makasambit sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Sapagkat nais po namin, Panginoon, sa mamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, ay magsumpungan ang bawat isa sa amin. Hindi lamang kami, Panginoon, kundi sa ibang mga tao, Panginoon, sa ibang bansa. Bawat isa, Panginoon, na tinawag sa iyong pangalan, Panginoon, ay makilala, makita, Panginoon, ang pagiging ilaw sa silibutang ito. Magiging pag-asin, Panginoon, sa silibutang ito. Nang sa gayon sa patutuong iginawad mo sa aming Panginoon, kami ay masumpungang karapat-dapat. Dalangin namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy mong himukin. Kami naman, Panginoon, ay patuloy na magpasakop, sumunod, at, Panginoon, mag-alay ng buhay na ito, Panginoon, para sa iyo. Gamitin mo ang bawat buhay, Panginoon, na nalalabi sa buhay na ito, Panginoon, na magbibigay kaluguran sa iyong pangalan, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, amin pong pinapanalangin ang mga mahal sa buhay na aming mga kapatid. Hindi lamang sa kanilang nandun sa ibang bansa, kundi yung naiwan nilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, ikaw po ang nakakabatid, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon, ang dalangin ng bawat isa. Lord, patuloy mo, Panginoon, bigyan po, Panginoon, katugunan, kasagutan ang mga hinihiling, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord. At ngayon pa lamang, O Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyong pangalan at binabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan at pasalamat, Panginoon. Sa matamis na pangalan ng Kristo Jesus. Amen at Amen. Amen. And Amen. patuloy po tayong nakikinig at nanonood po dito sa ating Koinonia Nights. Ito po yung ating araw at oras na ating po pananalangin That's sa right. ating pong panahon po na ito. Amen. And sabi nga natin kanina, Pastor Dudes, we have a new lesson Opo. na for our seasons for the family. Ano po? And again, ulitin po namin ang ating title ngayon ng ating pag-aaral, Moving from Creating a Name to Building a Legacy. Okay. Mabigat to, Mabigat, Pastor, no? Mabigat ang mga yung palang creating a name, mukhang mabigat na yun, no? Di ba? Kasi Dapat pagka building. pamilya pinag-usapan, Pastor, That's right. Oo. hatak nun yung pangalan o yung apelido Yes, natin oo. bilang isang pamilya. Oo. Yan. At- Kaya lalo na yung building a legacy. Yun, lalo na yun. Paano natin gagawin yun? Kumbaga mula sa munting kubo, parang nagiging mansyon. Pero sa biyaya ng Opo. Panginoon, ha? Hindi kasi natin kaya yan, Pastor, lalo Yes, na pag walang right. tulong ng Diyos. Yes, that's right. Opo, Totoo Pastor. yan. And yun po yung ating dapat nating laging alalahanin. Yes. Huwag nating kakalimutan na dito sa ating mundo na ginagalawan, tayo man ay mananampalataya na. Hindi natin kinakailangang iwan yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Oo. Kasi doon lang tayo makakapagsimula at doon tayo makakapagpatuloy sa mga ginagawa natin dito sa ating buhay na ito. Ano po? Tsaka yun talaga dapat ating premise, Pastor, no? Na talagang sa premise na yun, kumbaga sa pundasyon na yun, na doon ka. Kasi pwedeng sabihin ng iba, kanya-kanya lang gawa lang ng pangalan niya. Kanya-kanya kung wala kang pundasyon na meron ng pundasyon.
Kasi Talaga. madami, iniingatan yung pangalan. Yes, Diba? totoo yan. Oh. Pero kahit anong paggagawin natin pag-iingat, kung wala naman doon yung pagkilos ng Panginoon, That's right. yung biyaya at kapangyarihan ng Panginoon, sayang. Sayang. Maaalala siguro nila yung apelido, yung pangalan mo, pero yun lang yun. Oho. Diba? That's right. Pero wala na silang ibang makikita na from ganitong sitwasyon, dahil binago ng Panginoon, ito na siya ngayon. Yeah, that's Kapag right. ganun po yung proseso, ang lagi na itataas yung yung ginawa ng Panginoon That's at right. mismo ng Panginoon. Po. Tama. So, start po tayo sa ating pong lesson ngayon pong gabing ito. And madalas po natin papakinggan pagka Seasons for the Family na, ito pong talata na ito Sa Book of Deuteronomy chapter 6. Yes. So, babasahin po natin. Opo. Ako na muna po babasa. Sige. So, Kasi sabi ni Pastor Dudes kanina, hindi ko na makita no, okay. Tama, Pastor. Kaya ko sinabi na, medyo nahirapan na ako. Habang nire-review po namin ito, hindi ko na makita. So ito po yung sinasabi ng ating talata ngayong gabi. Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 7. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. So ito po yung talata, Pastor, na right. halos lahat siguro ng pwedeng gawin ng isang tao, nilagay dito Sabi niya, pag-usapan nyo ito pagka kayo ay nasa bahay. Pagka kayo ay nasa kalsada or nagbumabiyahe siguro or may pupuntahang lugar. Kung ikaw ay, when you're going to bed, kung ikaw ay magpapahinga na at kung ikaw ay magigising na. So parang lahat po yata ng aspeto. All aspects of all walks of life, kung saan ka man nandoon, no? At marahil sabihin ng iba, Pastor, ng pilosopo na, iba paano kung wala kami doon sa ibang mga pagganahon yun? Lalo na kung wala naman sila sa amin ngayon. Well, sa advancement ng technology, Pastor, no? You can still communicate with them, no? Tama Sabihin mong absent sila physically, no? You can still have, lalo ngayon, Pastor, pandemic, no? Hindi mo pwedeng sabihin, paano yan? Wala namang sila sa amin yun, andun sila. Nasa Paano ibang, yan? May pamilya na sila. Well, we can still, di ba? Sa ibang lugar. Oo. Hindi na kami magkakasama, hindi na buo yung pamilya namin. Oo. Yung aking mga anak, meron na ring pamilya, kapag-asawa na. Oo. Or kung halimbawa naman na medyo bata pa, ay nandun sa mga kamag-anak, sa lolo't lola. Kasi pwede naman na tayo magkamustahan Kasi nga sabi ron, repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home. Kapag sinabi, wala naman dito sa bahay. Oo. Diba? Nandun, naipit, nasa dorm. Oo. Kami nandito sa bahay. So magkakaiwalay kami. Hindi natin pwede gawing excuse. Yes, that's Kasi right. pag nagkamustahan na, Oo. di ba? At minsan, kalimitan na kamustahan, o kamusta na kayo dyan? Ito nga, kapos. Yung mga ganun, basta. Ay, minsan, naisisigit yung, pag-pray na lang natin yan. That's right. Makakaahon tayo, Oo. makakabawi tayo. Di ba? Yun po yung binabanggit ng Bible verse na ito na, lalo na kung sa atin bilang mga mananampalataya. Yes. Huwag mong kakalimutan kasi ang Diyos meron siyang ginagawa Oo. sa ating lahat. Sabihin natin magkakahiwalay man tayo. Then, ito Pastor, mayroon tayong pwedeng kuhaan ng kahulugan ng word na legacy, Legacy, oo. nandun sa ating lesson. Sabi rito, a legacy is a gift of money or other personal property that's granted by the terms of a will, often a substantial gift that needs to be properly managed. Yun ay Yan. sinabi ng isang dictionary. Yun yung general concept, no? General concept of a legacy. Okay? Ibang may iiwan or pinaglalagakan. Lagakan. At yung iniiwan sa iyo, yung legacy. Now, ito naman po yung sumunod natin sa ating slide na ito. The idea of leaving a legacy is the need or the desire to be remembered for what you have contributed to the world. In some cases, that contribution can be so special that the universe is unalterably changed. Ganun katindi, no? Katindi ang pagka-special kahalagahan niya, no? Na Kasi may naalala ako kapag mayroong
inahatid sa huling hantungan. Aha. Di ba may nilalagay diyan yung yung lapida? Lapida. Minsan may mga nakalagay pong wordings doon eh. Mga quotes, mga motto, quotes. mga Opo. ano. Oo. Di ba? Doon tayo minsan inihahalin tulad doon sa iniwang mga salita na gano'n. Or kapag may mga necrological service, kahit sabihin natin, nako, itong taon to napakasama. Pero hindi nababanggit eh. Kalimitan hindi nababanggit yung masamang ginawa mo, masamang nasabi mo. Ang laging naaalaala yung mga mabubuting ginawa. Oo. Ang tawag din natin doon siguro legacy. Kasi din. Gusto din ng maalaala yung mga bagay-bagay na buti. Kaya tama yung word na legacy na pamana, pabaon. Kasi hindi lang naman talaga on the other aspect, hindi lang naman talaga pera o material na bagay. Mahalaga doon yung mabuting mga aral na tutunan natin. Sabi po nung babae, the desire to be remembered. Desire, yes. And sabi pa ron sa isang salita, in some cases that contribution can be so special. Yeah. Yung bang naiiwanan mo sa mga tao, sa ibang mga tao ay mahalaga sa iyo. Oo. Na nung iniwan mo sa kanila ay talagang naalaala ka. Now, Alaala mo. yung Bible po, marami pong itinuturo pagdating po sa ganitong larangan, especially sa family. Yes. Of course, hindi natin pwedeng sabihin na pagka ikaw ay naging mananampalataya na, okay na agad eh. Akala kasi nung iba, pag ako'y naging mananampalataya, siguro magiging okay yung family. Meron pa rin, sa akin pong experience, meron pa rin minsan misunderstanding sa loob ng tahanan. Pero ang pinakamaganda po sa lahat, Pastor, kapag ka nandun ka na sa gitna ng misunderstanding na yon at naalala mo, Panginoon, naaayos yung misunderstanding. Yes. Pastor, meron akong nalala. Kasi kasabihan yung sa ating mga kapatid siguro nanood, may makarelate siguro sila doon. Di ba sa ating Pilipino, siguro kung hindi man siguro 100, speaking of 1 to 10, siguro mga 6, 7. Karamihan nagsasabi, anak, lalo na kung hindi naman makayanan, hindi masyadong kayamanan, no? Anak, mag-aral ka ng mabuti. Ayan, narinig mo yung mga ganong pasakalye. As ang dulo niyan, kasi ito lang ang tanging pamana Yun. na ibigay ko sa'yo. Anong masasabi mo niya, Pastor? Ito nga ba yan, na pag-aaral, yung tanging pamana. Ibig sabihin, doon mo mahugutan ng yaman, doon ba mahugutan ng accomplishment? Ano bang ibig sabihin noon? Kasi, Pastor, ang mga magulang, talagang gagawa ng paraan kasi sila para yung kanilang mga anak ay mapag-aral talaga. Hindi sila magtatrabaho para yung nakikita ko po ay para yumaman. Although iba talaga, gumagawa ng paraan para yumaman and then yun ang iiwanan sa mga anak. Oo. Pero yung madalas pong nagbabanggit ng ganyan, yun lang yung talagang kaya nila. Gagawa ng paraan, sige, gagapang namin yan, nakapag-aral ka lang. Pero ikaw, mag-aral ka ng mabuti. Kasi para sa iyo yan, in the future, hindi na para sa amin yan. Kasi pag kami nawala na, ikaw nakapagtapos, nag-aral ng mabuti, ikaw yung magbe-benefit ng mga bagay na yun. So, parang yun po yung buntot nun eh. Nung kasabihan na yun eh. Tsaka yung mga iniiwan ng mga magulang. Pero ang pinakamasarap po sa lahat, kapag kayong magulang ay sinabi yon, then pangalawa, ay hanapin mo yung kalooban ng Panginoon. Mag-aaral ka ng mabuti. At habang nag-aaral ka ng mabuti, hanapin mo at saliksikin mo yung kalooban ng Panginoon para sa buhay mo. Ayun. So, ibig sabihin, yung magulang, hindi lamang siya nagsalita, kundi meron siyang example na makita. Tama. Amen. Praise the Lord. Kasi sabi nga ng Bible, Pastor, di ba? Aanhin mo yung yaman sa mundo kung yung kaluluwa mo naman mapapahamak. That's right. Tama yun. Oo. So pinakamahalaga po sa lahat talaga yung makita natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. And Praise Him. of course, meron pa po tayong verse po dito sa ating lesson na ito. I think Psalm 127. Yeah. Pero bago yun, ito, ganda oh. Sabi ron, a true legacy is taking your family to their God-ordained destination. Yun. Ang tanong niya, Pastor, paano nila malaman yung God-ordained destination nila? No? Paano nila malaman? Okay? Tama yung binanggit mo kanina, Pastor, na yung magulang sila, no? Sila yung model, sila yung gabay, sila yung living example, no? Sa mga anak. Yung po yung binanggit ng Deuteronomy, sa Deuteronomy chapter 6 eh.
iniiwan yon sa mga magulang at sabi ng talata, ipasa nyo sa inyong mga Sa anak. mga anak. At That's itong right. mga anak na ito, ipapasa rin sa kanilang mga anak at sa magiging anak pa. Oo. Sa mga generation na darating. Kumbaga, kapag ang ipinasa lang natin ay knowledge o yung pag-aaral lang, yung kaalaman lang, at walang pagkatakot sa Kapos. Panginoon. Sayang, kulang. Kulang, kapos. Pero sabi Tama nga yan. rito, yung true legacy is taking our family to their God-ordained destination. That's right. Tama yun, ano? Ako, Pastor, I agree with that, no? Marami kasing kaya ko tinanong kanina, Pastor, kasi marami talagang magulang, tumigil na ron. Anak, ito lang. Talaga lang? Ito lang talaga? Yung iba naman, pera. Oo, pera. Kaya kami nagtatrabaho para ito sa inyo. Oo. Di ba? Oo. At least kapag wala na kami dito sa mundo, hindi na kayo maghihirap. Hindi kayo mahihirapan. Pero hindi rin totoo, Pastor, eh. Alam ko yan, eh. Hindi lang sa ubos. Noong nga lang, kasi ng tao, pagka inilagyan mo ng pera ang kanyang motivation, maging sakit siya Nag-iiba. kasi, Nag-iiba. kasi wala kang satisfaction sa pera, eh. Doon pa lang, meron akong nabalita na gano'n, doon pa lang naghihingalo yung tatay, Nag-aaway. marami siyang pera, nag-aaway na kagad sa mana. Yung Di ka pamilya akin po to. yun, yung pamilya. So ikaw yung ikaw yung mayaman, hindi ka siguro matatahimik. Teka muna. Walang kapayapaan. Ano Oo. po? Yung Minsan kasi akala nila, sa pelikula lang nangyayari. Oo. Doon. Sa totoong buhay po, may mga ganoon. Kapag Nangyayari, wala si Kristo, pagka wala ang Diyos doon sa kalagitnaan ng pamilya. Yan. Kaya yung tama, Pastor, no? Yung taking your family to their God-ordained destination. So, ikaw bilang head of the family, you will take your family. Hindi lang naman si Bunso magdadala sa tatay na. Sabihin, yung head of the family, siya ang nangunguna. Take your family to their God-ordained destination. Ngayon, kung halimbawa, Pastor, ibig sabihin ito na yung tatay, ang nanay, they must also be ordained by, or sabihin, alam nila ang kanilang tungkulin. Di ba So, po? ito, may pumapasok na tanong. Paano dyan, Pastor? Isa lang akong kabataan na ako lang yung nakakilala sa Nakilala sa Magulang ko, Panginoon. hindi pa Oo. nakakakilala. Oo. Gusto ko silang abutin. Oo. Pwedeng mangyari. Pwede. Ikaw yung magiging spiritual leader. Leader. Nung tahanan na yon. May mga pagkakataon, mahirap. Kasi sabi nga doon sa statistics, pagka yung bata ang nakakilalang una sa Panginoon, parang close to 1 to 3% lang eh. Yes, that's Na right. madadala mo yung pamilya mo sa Panginoon. Pero Oo. ang pinakamaganda ron, kahit maliit lang yung percentage, gawa ka ng effort na ibigay mo talaga sa Panginoon yung bagay na yon, yung pananalangin mo na yun sa pamilya mo, para ikaw ay gamitin. Para yung pamilya mo, nanay, tatay, kapatid, makakilala rin sa Panginoon. Oo. Tsaka kagaya nito, Pastor, natanda rito tayo ngayon sa season of the family, no? Yung tatay, nanay ay talagang, kumbaga sa sila ang humaharap, yun ang ating napag-usapan, no? Lalo na sa ating mga magulang, napakahalaga yung, sabi nga, the burden of proof, the burden of being a witness to the family na sasalalay sa ating mga magulang. Opo, tama po Okay. yun. And tingnan po natin itong ating verse na ito. Yan. May dalawang verse dito. Sabi rito sa Proverbs 14:27, "The fear of the Lord is a fountain of life, turning a man from the snares of death." And sa Psalm 127, verse 3 to 5 po pala ito, sabi rito, "Don't you see that the children are God's best gift? The fruit Yan. of the womb, His generous legacy. Yeah. Like a warrior's fist full of arrows are the children of a vigorous youth. Oh, how blessed are you parents, with your quivers full of children. Your enemies don't stand a chance against you. You will sweep them right off your doorstep." So, Wow. it talks about the family. Family, oh. So, ngayon Pastor, pagka nakakalungkot kapag sa panahon natin na ito, yung pang nag-a-abort. Yes, oo. Pangalawa, yung nung isinilang na niya, biglang iiwanan sa kung saan. Yun nga ang napakabigat. Samantalang sinasabi dito sa Bible nito, sabi niya, like a warrior's fistful of arrows. Sabihin, kumbaga sa ito yung iyong bala. Kumbaga kung lalaban ka,
mas marami kang araw, mas marami kang bala, medyo malaki kang malaki chance mong engaged, no? And at the same time, Pastor, yung sinabi ng verse 3, don't you see that children are God's best gift? Gift yan eh. Kaya talagang minsan pasabab siguro nga ang tao dahil sa kahirapan ng panahon, nauuna yung mga bagay na pang sarili. Yun yung mga bagay na, yun nga po na isang bagay na mahalaga na dapat unahin talaga. Tama yung sinabi doon nung una natin doon na ang legacy natin ay where you lead your children to their God-ordained destination. Mahalaga yung nauuna mo ang Panginoon no? Kaya hindi lang sapat na binigyan mo na lang manang karunungan, pera, karangyaan, mahalaga ay yung takot o pagkilala sa Panginoon. Now, ngayon pong gabi, meron po tayong pag-aaralan. 2 bagay lang naman po ito. Ano po, regarding this legacy. Building a lasting legacy. Pero hindi po natin kasi nabasa kanina yung sa verse 1 doon. Verse 3 and 5 po, 3 to 5 po yung ating ano. Let me just quote the verse here. Sabi sa book of Psalm 127:1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Ang dapat talagang magtatayo nitong pamilya na ito o yung ating tahanan, wala iba dapat kundi yung Panginoon. Yeah. Kasi talagang masisira lahat pag wala ang Diyos doon sa kalagitnaan na yun. Now, sabi rito, ano bang pwede natin makita, Pastor, dito sa ating pinag-uusapan? Sabi rito nung una nating point, improve the way you participate in their lives. So tayo po to mga magulang. Sa atin po sa loob ng ating pamilya, tayo po dapat yung nauuna. Tayo po dapat yan. And sabi rito, children is equal to reward, heritage, legacy. We are to actively and diligently participate in their lives. Lalo ngayon, Pastor. Totoo po yan. Diba? Yung pag-aaral ngayon ng mga bata, hindi dapat na sa kanila lang. Minsan talagang hahanap at hahanap tayo dapat ng ating pwedeng maging bahagi para sa kanila. Oo. May naalala ako, Pastor. May nakakwentuhan lang ako. Kami ni Ate Kay. Merong isang 9-year-old na bata. Pero dahil sa hindi niya maipasok ito sa medyo malaking school, private school, naipasok niya sa isang hindi naman natin minamaliit ang public. And then suddenly, habang lumalaki yung bata, habang tumatanda, napakarami niya nang natututunan, even sa mga ipinapasa sa kanya na mga religious lessons, so values. Suddenly, nagtanong sa magulang. Dahil nga, mayat-maya nagpe-pray yung tatay, sabi niya, bakit pag nagpe-pray ka, nakapikit? Tsaka bakit ka umiiyak? Ba't ka umiyak habang nagpe-pray? Kami sa school, hindi naman kami nagpe-pray, sabay-sabay kami. Hindi kami umiyak, sabay-sabay kami ng mga classmate ko na merong binabasang panalangin. Sabi niya, bakit ikaw umiiyak ka? Sabi ng tatay, kasi pagka nagpe-pray ka sa Diyos, sa Panginoon, kung ano yung nasa puso mo, yun yung inilalabas mo sa Kanya, yun yung sinasabi mo sa Kanya. Kaya kung halimbawa, meron kang problema, and then sinasabi mo sa Panginoon, naiiyak ka. Kasi meron kang sinusumbungan, meron kang pinagsasabihan ng problema mo. At hinahayaan mo siya yung makakita at makatulong sa iyo. At inaasahan mo yon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At least natututunan at nababanggit niya doon sa anak niya na, nagpe-pray kayo sa school, pero when you pray, you should pray coming from your heart. That's right. Yung binasa mo kanina, Pastor, yung sabang mo sa, di ba, Psalm 127 verse 1, na may relation din yun sa sinabi mo ngayon. Di ba? Sabi doon na, unless the Lord build the house. Malinaw po doon na sumaliban. So wala, ibig sa madali salita, wala talagang sino man ang pwedeng makatatag ng tahanan na kaya kalugod-lugod ng Panginoon.
So sa makatuwid, Pastor, ang pagtayo pala ng tahanan ay isang biyaya. No? Opo. Biyaya ng Panginoon. Hindi po sa ating sariling effort. No? Sabayan natin, mahusay ako, magaling ako, may pinag-aralan ako, madiskarte akong tao. Kasi ultimately, Panginoon naman eh. So, mas maganda pala. In that note, Pastor, siguro maganda rin na ituturo din na, anak, kaya yung sinabi mo, anak, isangguni natin lahat sa Panginoon. We have to trust in the Lord, everything. Kasi talaga may relasyon ka po sa Panginoon, Yes, oo. maipapasa mo eh. Yes. Mababanggit mo sa mga anak, lalo na kapag nagkakaroon na sila ng curiosity, marami ng questions in mind, talagang maipapasa mo ito. Ngayon, kapag wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo ito maipapasa. Sabi nga, 2 Sundays ago, sa isang service po natin, hindi tayo maaaring makapagbigay ng anumang bagay sa iba na hindi natin natanggap. Wala ka. Wala ka ng bagay na yun. Wala kang ibibigay. Wala ka nun. So if you have salvation, if you have Jesus in your heart, in your life, pwede mo siyang ibigay. Pwede mo siyang i-share sa Share. iba. Yes. So ano pa po meron dito sa atin? Ito, 2 important times we can participate in their lives. Sa ating mga anak, sa ating pamilya. Ito po yun. Number 1, times of instruction. Right. We are to find opportunities for teaching. Amen. Yun Praise ang the sinabi Lord. sa Deuteronomy chapter 6. Pastor. Yes. oo. Banggitin mo ito sa kanila, ituro mo ito sa kanila. Yun. Na pag nasa bahay Talagang ka, pagka kayo ay nasa kalsada, sa daan, pagka Okay. kayo matutulog, pagka kayo ay gigising, Yes. walang Tama ibang yan. pwedeng dapat pag-usapan kundi ang Panginoon. Tama. That's right. Lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Especially itong time na ito, Pastor. Wala tayong ibang pwedeng asahan. Yung vaccine, ang dami Oo. nang gumagawa. Pero hindi natin maasahan agad eh. Oo. Pero tanging naasahan natin, every time we pray. Pag nagpe-pray tayo, God's giving us the peace. Na binibigyan tayo ng kalakasan, ng kaayusan sa ating pamumuhay. Iyon yung pwede nating ituro sa ating pong mga anak. That's right. Talagang napakahalaga. Lalo pa, Pastor, no? And yung binanggit ko kanina, yung burden of, the burden of being an example to the family. Maganda talaga yung galing talaga sa magulang. I mean, hindi yung kagaya ng sinabi niyo na una nakilala yung anak. So maganda yung mahalaga yung burden of example nandun sa magulang. Kasi marami pong narinig mo, Pastor, ngayon, yung tatay ko, walang kwenta, ng nanay ko, walang kwenta, gano'n, no? Pero kung again, hindi naman sa natin sinasabing, dinidiscredit natin yung mga bata na sila lang mabuti, o the other hand, na magulang mabuti. Kaya, tama yung sinabi po ng Bible, mga kapatid, na unless the Lord, siya nga talaga ang una. At gaya ng binanggit, binasa natin dito sa Deuteronomy chapter 6, na yung pagsalin ng iyon, na legacy niyon, ay mas mainam galing sa taas, sa Panginoon, sa magulang, sa mga anak. Nang sa gayon ay proper Magtuloy-tuloy. flow ang legacy. Okay. Kasi yun po yung pattern ng Opo. Deuteronomy 6. Ipapasa ito ni anak sa kanya magiging anak at yung kanya magiging anak sa kanya pang anak. Naalala ko, Pastor, pwede ba ako mag-share nitong times of instruction? Naalala ko po nung mga, hindi pa sila kasi yung tatlo ngayon may kanya-kanyang pamilya, isa na lang Naalala ko po sharing lang naman, sabi ko sa kanila, remember, lagi sinasabi sa kanila, remember, I am not your biological father. Sabi ko sa kanila. Pero, tandaan nyo, being so, sabi ng Bible, God is the father of the fatherless. Ang aking ginagawa, pag hindi kayo sumusunod sa akin, at sa mami nyo, isusumbong ko lang kayo sa Panginoon. Kasi siya ang tutuloy yung Ama Apo. At sa ganung paraan, sagutin ka na ng Panginoon. Hindi ko ibig sabihin na hindi ko na gagampan ang responsibility ko. Pero, kung matigas kayo, isumbong ka sa Panginoon. Alam nyo, Pastor, nakita ko yung kamay ng Panginoon na kumikilos siya. Talagang He is really a God, the Fatherless. Hindi na po sariling aking kundi biyaya. Tama yung, I'm just saying na biyaya lahat ng Panginoon. Biyaya is all by God's grace. Iba talaga pagka ang Diyos mismo yung kumilos. Yes. Opo, iba.
mapapawaw ka lang. Oo. Hindi mo alam na kahit sa sarili mong effort, Oo. hindi mo kakayanin. Yes, hindi mo kakayanin. Pero pagka hinayaan mo ang Panginoon, ang gumawa niyan, Oo. sasabihin mo lang, siya mismo talaga yan. Yeah. Hindi ibig sabihin, no? Hindi excuse na wala ka nang gagawin, Opo. total ng Panginoon naman. Hindi yun. Ibig sabihin, humingi ka ng sangguni sa Kanya o tulong sa Kanya, Tulong, gabay yes. sa Kanya. Sige. And ito po yung ating pangalawa. Pangalawa, opo. Yes. Not only times of instruction, pero number 2, times of play and recreation. Iyan ang ano, no? Rewards are given to be enjoyed. So take time to enjoy their company. Sa amin po, Pastor, medyo magkaiba eh. Aha. Di ba? Iiba yung, kami po ni Caleb, medyo nag-i-enjoy kami dalawa. Pagka naglalaro. Pero sa dalawa pong ate, Oo. may mga pagkakataon na, ano ba yan? Yung Oo. ganun. Pero Iba, magkaiba. Opo, magkaiba eh. Likes. Pero pagka may mga pagkakataon na Panginoon niya talaga yung kikilos, pagka, ano yung ginagawa niya dyan? Ayos mga ganun. Ano mayroon dyan? Ibang minsan, ikaw pa yung natuturuan. Nakakaano po yun, nakakatuwa. Yes. Nakakatuwa. Kahit sabihin mo na, pambabae yan, Oo. ibang humanap ka lang ng kahit konti Oo. na space Oo. or na pagkakataon na ma-appreciate mo yung, Yeah. okay yan Oo. Kaya lang may mga pagkakataon din kasi minsan akala nila pabiro lang lagi. Oo. Pero pagka kami na ni Caleb, yan sila nagjo-join yan, nagjo-join sila. And nakakatuwa po yun. Kasi yun naman talaga yung yung dapat na ginagawa sa loob ng tahanan. Minsan mapapansin mo yun. Mapapansin mo yun. Matatawa ka na lang sa sarili mo na nagawa ko yun. Ibang natuwa ako doon sa nilalaro nila, ginagawa nila. Ganon din sila sa ginagawa ko. Mapapansin mo yun at sasabihin mo, pwede pala. Pwede pala. Pwede bang sabihin natin, Pastor, yun na sabihin natin, maghanap ka ng common ground? Yun, pwede rin yan. Yes. Common ground sa inyo. Kasi, gaya niyan, nga naman si Caleb maghahanap ng common ground. Ikaw hahanap sa kanya common ground, di ba? Saan kami pwedeng magkaayos? Kasi naalala ko rin po yung Pastor, just lately, sa bahay, si Chi, nag-alaga siya ng pusa. Sa lahat pa man din ng ayaw ko ng pusa. Kasi mabaho yan yung ipot niyan. Pero sabi ko sa kanya, siguro dahil sa parang desperation ko, ayaw ko ng pusa na yan, na mayroong mga baho yan, etc. Alam mo, nakita ko, ginawa niya na paraan. Pumili siya ng, meron siyang, may cat litter yung pang doon, para siyang buhangin doon siya. Aba, talaga nga naman, ng buso, sabihin, hindi ko naman na, sabihin na, kumbaga slight ba? Pwede pala, pwede. So, we meet at a common ground, Yes. O, pwede pala. Then, same time, nag-enjoy ko na sa pusa, ganun si Mrs. So, sabihin, talaga, mahalaga lang talaga where you are at common. Kasi napakabilis po nung panahon Oo. Before po, nung medyo maliliit pa sila, kung gusto nila maglaro, sige, dalhin ko kayo sa ganitong lugar. Yes. Ayan, yung mga palaruan sa mga bata. Oo. Pero habang tumatagal, naiisip mo na, parang sayang pala yun. Kaya Oo. dapat nung umpisa pa lang, Yes. nagkaroon na kayo ng time of playing and recreation. Yes. Kasi iyon po yung pinakamaganda sa lahat. Masasagi sa isipan natin, sa ating po mga magulang, sasagi sa isipan po natin yan. At Panginoon po ang gagawa ng paraan na Amen. makita natin yon. Amen. Na in our lives, in our family, may mga pagkakataon tayo na napalampas. Aha. Pero habang tayo po ay nabubuhay at nandito pa yung pagkilos ng Panginoon, hindi po yan sayang. Pwede tayo makaka-catch up para po sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. And sabi po rito, ito po yung ating nakita kanina habang tayo nagdi-discuss. Because a true legacy is taking your family, our family, to their God-ordained destination. That's right. Amen. Kung diyan tayo dadalhin ng Panginoon, dapat tayo bilang isang pamilya ay sama-sama. Huwag yung magulang yung mauna. Yes. Dapat isama natin Sama tayo. ang ating Sama-sama. mga anak. Huwag din naman yung mga anak yung nauuna at iniiwan na yung magulang. Di ba?
together. Dapat together. Apo. Dapat sama-sama tayo na lumago sa biyaya at sa tulong ng ating pong Panginoon. Kaya, nagsabi ko sa ba merong lumang kasabihan, the family that prays together, stays together. Ito naman, the family that plays together, enjoys together. Yun po, diba? So, we're talking about our seasons for the family. Ito pong month of November, nahawa po, makahabol tayo, mga pamilya, mga kapatid, mga kasama po namin nanonood, nananalangin. Hindi lamang dahil meron tayong mga sick brethren, mga brethren abroad. Let's include in our prayer ating family. Yes. Yan po yung pinakamahalaga sa lahat. And hayaan natin na maka-catch up tayo. Hindi pa po huli ang ating pong panahon. Hindi pa huli lahat. Unless and except the Lord build this house. Hayaan natin ang Panginoon po yung mag-ayos ng lahat ng ito. Amen. So ngayon Praise pong gabing Lord. ito, ay hayaan natin na mag-start po ang lahat sa paghingi natin ng tulong sa ating pong Panginoon. Siguro hiringan natin si Pastor Dutz to pray for us, Yes. especially sa ating pong lahat na kasama natin sa Koinonia Nights. Okay po, manalangin po tayo bago tayo mag-close in prayer. Nais ko lang sabihin po na ang Panginoon natin, our God is a God who does not only correct us, who does not only guide us to ways, but is a God who loves to enjoy with us. So tayo din, we also have to enjoy His presence as we enjoy our family. So nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya, Panginoon, ng pamilya. Ikaw po ang nagmugna. Ikaw po ang nagtalaga. Ikaw po, Panginoon, ang nag-design, Panginoon, ng family. Doon pa man sa Garden of Eden, Panginoon. Adam and Eve, Panginoon, you joined them together, a man and a woman. In holy matrimony, nais mo, Panginoon, magkakaisa, isa sa layunin, isa sa mithiin, sa puso at sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ito din po aming mga mithiin, Panginoon, na kami, Panginoon, isa bilang mag-asawa, isa sa layunin, mithiin, pangarap, pagsamba sa iyo, Panginoon. Na sa gayong kaparaanan, Panginoon, yung mga supling, Panginoon, na nagmumula sa aming pamilya, Panginoon, mamulat, matauhan, Panginoon, magabayan, at kanilang angkinin, Panginoon, ang tunay na pagsamba sa iyo sa gayong kaparaanan. Na ikaw ang una, Panginoon, sapagkat ikaw din nagsabi, maliban ng ikaw, O Diyos, ang kumilos, gumawa ng isang tahanan, walang mapakinabang, walang aabutin na maayos ang tao. Kami din po, Panginoon, naniwala sa inyong Panginoon. Kaya lubos kami nagtitiwala sa inyo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa season of the family, araw-araw sa aming buhay, ilagay mo sa aming isip, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na mahalaga, Panginoon, ang aming pamilya. At sa araw-araw, Panginoon, aming buhay, Panginoon, isalang-alang po namin, Panginoon, ay yung pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng pamilyang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Pagmahalan, Panginoon, kami, Panginoon, ayon sa nais mo at sa gusto mo sa bawat sa amin. Nang sa gayong kaparaanan, Panginoon, makita ng mundo na tunay masabi nila, tunay nga ito ay anak ng Diyos. Nagsisilbing liwanag sa madilim na mundo. Nagsisilbing lasa, asin sa mapait na mundo. Salamat po sa biyayang ito, Panginoon. Sa iyong pangalan po, binabalik po namin ang buong kapulihan. Sa pangalan ng Kristo Jesus na iyong anak. Amen at amen. Amen. So, kayo po'y patuloy na nanonood at nakasama po namin sa ating pong Koinonia Nights ngayong pong gabing ito. Salamat po sa inyong pong pagsama at pagtutok po sa amin. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bobby Bitero po. Luz Pigrinyo po at magandang gabi. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless po.